Kinu-question ngayon ng grupong InfraWatch ang ilang road projects ng gobyerno sa Metro Manila. Puna nila ang mga kalsadang sira-sira na, hindi ginagalaw, pero ang mga maayos na, sinisira pa para ayusin. May report si Marisol Abduraman. Unang tinungo ng grupong InfraWatch ang flyover papasok sa Bonifacio Global City, Taguig. Sinukat ang rail guard. Taliwas sa iginigit ng Toll Regulatory Board, ayon sa InfraWatch, mababa raw ito kung ikukumpara sa foreign standards. Kaya ang mga sasakyan pwede raw mahulog sa ganun kababang bakod. Dapat daw 42 inches ang taas nito. Binisita rin ang sirang bahaging ito ng 20 taong kalsada, pero hindi raw inaayos ng pamahalaan. Ang maayos naman daw na bahagi, sinira para ayusin. Para may rason na naman sila, nasisirain nila yung konkreto para sementohin ulit. So, ganyan talaga ang modus operandi o ang racket ng DPWH. Pinansin din ng grupo ang umano'y patong-patong na aspalto sa ibang bahagi ng kalsada, tulad ng kalsadang ito. 4 inches daw ang aspaltong inilagay na dapat daw 2 inches lang. So, imbis na 2 inches, nagiging 4 inches. Hindi kailangan yon. Kinesyon din ang road widening sa lugar. Hindi raw papakinabangan dahil may mga puno at poste na nakatayo. At ang manomalya raw na service road na ito na 80 million pesos daw ang ginastos at mangilang-ilang tricycle lang daw ang dumadaan. Ito ang service road na ginawa dito sa C5 sa Taguig noong 2012. Nasa tingin ng grupong InfraWatch, pagsasayang lamang sa kaban ng bayan. Bukod sa hindi raw gaanong nadadaanan ng kalsada, overpriced pa raw ito. Pero malaki raw ang pakinabang nito sa mga motorisang dumadaan sa lugar. Doon, hindi na kami ikot. Counterflow na lang kami. Okay ma'am, mas malaking pakinabang ito kasi kaysa dito, mahirap kasi dito kasi yung sasakyan mabibilis. Dito, kontrolan patakbo mo dito ma'am. Pinuntahan ng GMA News ang tanggapan ni DPWH Secretary Rogelio Singson sa Maynila para hinga ng pahayag hinggil sa mga sinabi ng InfraWatch. Pero wala raw dito ang kalihim. Maghapon din namin siyang tinatawagan sa kanyang telepono pero hindi kami nakakuha ng tugon. Wala pa rin kami nakuhang sagot sa text messages. Marisol Abduraman, GMA News.